pong ito, siguro marahil ito na po yung pagkakataon na maiparating na ni Ate Nea ang mga sama ng loob niya kay Ate Inday at ganun din si Ate Inday kay Nea. Sabi po ninyo, galit kayo sa tatay niya. Sagot niya kanina, wala naman din siyang kaalam-alam dun sa mga nangyayaring yun. Dahil bata pa siya. Yun po ang paliwanag niya sa inyo. Ako, Ma'am Ami, talagang buhay na buhay sa ano ko eh. Sa puso ko yung muhi doon sa pangyayari. Kaya siya yung bunga doon Sa nakikita ko nga po, Aling Nea, ay kapag naibigay po ninyo yung susi ng kapatawaran, hindi po si Ate Inday ang pinalalaya po ninyo, kundi ang sarili po ninyo. Dahil hindi po ba ninyo nakikita, kayo po ang hirap na hirap sa isang bagay na matagal nang nangyari, matagal nang tapos, matagal nang dapat kinalimutan. So nung nagkita kayo, after 36 years yon, tama ba ako? Mga ganon. Opo. Nung una kayong nagkita, ano yung inaasahan mo sanang mangyari? Ang gusto ko pong mayari nun, makasundo po kami. Magkausap kayo. Magkakilala po kami bilang magkapatid. Pero anong unang bungad sa'yo ni Ate Nea? Ang bungad po sa akin, galit po, suklam. Anong sinabi niya? Wala po siyang kapatid, wala po siyang kamag-anak. Nag-iisa lang po siya. Tapos minsan po, sinubukan ko po lumapit sa kanya kasi ang sabi ng anak ko, Mama, wala na po balang ibang ulam, kundi bigas na lang po laging iniisip mo. Kaya po, sumubok po ako sa kanya lumapit. Humingi kayo ng tulong. Nagsapalaran po ako. Pero anong binungad niya sa akin? Wala akong kamag-anak, wala akong kadugo, wala akong pakialam, mga matay kay sa gutom. Nakita po ba ninyo kung merong naging malaking epekto ito sa mga anak ninyo? Kung na-trauma ang mga bata? Natatakot po yung mga bata eh. Sa palagay po ba ninyo, ngayong nasa langit na ang inyong ama at ang inyong ina, nakikitang ginagawa po ninyo yan, natutuwa po kaya sila? Hindi naman siguro po matutuwa, Ma'am. Darating naman siguro ang panahon mapatawad ko siya, pero sa ngayon medyo Kailan pa matanda na? hirap. Wala na siguro ako. Parang Alam po ninyo kung sino ang pinahihirapan po ninyo muli? Alam po ninyo kung sino ang pinahihirapan ninyo muli? Kasi ako, gagawin ko na lang paraan dito. Tutulungan ko si Aling Inday na magpakalayo-layo mula po sa inyo. At sila po itutulungan namin maging maayos at maganda ang buhay. Samantalang po kayo, maiiwan po kayong nakatira sa bahay na yan, nalugmok at araw-araw ninyong paulit-ulitin sa isip ninyo kung ano yung ginawa ng tatay niya na hindi naman niya kasalanan at hindi rin kasalanan ng mga bata. Sino pong nagpapahirap sa sarili? Kayo po. Yun po ang pinili ninyo eh. Lahat po tayo sa buhay binibigyan ng pagkakataon na mamili kung anong gusto ni natin. Kung magpapadali sa buhay natin o magpapahirap. Gusto po ninyo yung magpahirap, so dyan po tayo. Ang hindi magpatawad at maghigante. Nakakaloka mga kasawsawan, bumoto nga muna kayo. Nako mga kasawsawan, mukhang sa ating gagawing botohan say kanina pa kayo nakaisip ng iboboto. Tama ba ako o mali? Patingin nga, botohan tayo. Go! Naku, Chang, mukhang ang ating mga kasawsawan talaga sinasabi nila na ang kanilang suporta at simpatsya ay narito sa ating mga bisita sa puti, lalo na nga siyempre sa nanay at yung mga batang naaapi ng kanilang tiyahe na nasa pula, na kahit pilitin man nating intindihin ang kanyang mga rason, abay mukhang ilang taon na ang lumipas at hindi na valid ang mga hinaing niyang ito. Hindi ba? Kaya ang resulta ng ating botohans, puti. Alam po natin na talagang naging mabigat para kay Ate Nea ang pinagdaanan ng buhay niya at ng buhay ng kanyang ina at buhay ng kanyang ama.
Pero nagulat pa rin po ako na sinabi pa rin niya na hindi pa rin niya alam kung kailan darating ang araw na yon na mapapatawad niya ang kanyang kapatid na si Inday. Sana nga po, sabay-sabay tayong maghawak kamay talaga mga kapatid, na sana pag kinausap siya ng ating trio tagapayo ay mag-iba pa ang isip ni Ate Nea. Sana po talaga. Hindi ba kayo natatakot na pag tinanong kayo ng Diyos, talagang nasabihin hindi ka pa pwede sa kalangitan sa ginagawa niyo? Alam niyo yung masyado na siyang nakapokus sa paghihigante. Blinded siya na sabi niya, wala naman ako nakakausap sa akin na tao na magpayo sa akin. Sabi ko, paano ko kayo may mamakausap na magpapayo sa inyo? Hindi niyo naman sinasabi sa iba. In fact, mismo mga anak niya hindi alam na gano'n ang ginagawa niya. Alalahanin mo, wala na ngayon. Ang ama niya, wala na rin ang ama mo, wala na rin ang inyong ina pareho. Hangad namin na kung papanong nawala na, namatay na, yung mga nagkulang at nagkasala sa iyo, sana mabaon na rin sa limot ang mga bagay na ngayon hanggang sa ngayon ay para bagang iyong pa ring inuulit-ulit na ipinatatanaw sa sarili mo na kasalanan nitong iyong kapatid na si Inday. Tandaan ninyo, sa isang sinapupunan kayo inalagaan, doon kayo nagmula. At sana nga, ang aming programa ay maging daan upang sa ganon ay tuluyan na kayong magkabati at mamuhay ng mapayapa. Yun lamang. Ano nga ang sabi niyo, Aling Nea? Na matagal ko nang ipinagdadasal na sana maghilom na yung kasuklaman na nararamdaman ko, pero ayaw talagang maalis. And after 36 years na sinabi niyo ngayon dito, sa amin yung naramdaman yung ganun, ikaw din ay na-relieve. Sabi niyo nga, siguro kasi walang taong na yung nagsasabi sa akin kung hindi yung kaibigan ko lang na mali yung ginagawa ko. So sana maintindihan niyo kung ano yung pinagdadaanan niyo pare-parehas dito. At ako'y natutuwa, Aling Nea, kasi merong tinatawag na realization. Yung pong bigat na nararamdaman nyo after so many years, parang sana marirelieve na kayo. Ito na po siguro yung ipinagdadasal nyong oportunidad na mawala na yung kasuklaman na yun. At siguro, masasabi nyo na, Lord, salamat po. Kasi binigyan nyo po ako ng liwanag na maging maayos akong tao. Yun lang po. Aling Nea, sa matagal na panahon ay kinikwimkim mo ang puot at galit na wala namang alam yon si Aling Inday. Wala siyang kasalanan, ngunit ikaw mismo ang nagdala nito sa napakaraming taon sa buhay mo. At ito'y unting-unting kumakain sa iyong kaluluwa. Di ba sinabi ni San Pablo na huwag niyong hayaang lumubog ang araw mo na may galit ka pa, na nariyan ang galit mo. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ang araw mismo, kundi ang taon ng buhay mo, ang iyong mga araw. So, ibig sabihin, ito ang magmamadaling lumubog ang buhay mo kung nandyan pa ang puot at galit. Kaya siguro, Aling Nea, lalaya ka na sa kinasasadlang mong puot at galit dahil ikaw ay maging masaya at kayong dalawa ay maging masaya sa inyong pagsasama bilang magkapatid. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. Sa totoo lang po, Aling Nea, kayo po ang inaalala ko. Alam po ba ninyo kung bakit, Nanay Nea? Kasi pagka ganyan po marami kayong galit, marami kayong puot, abe, baka ho kayo ay magkasakit pa. Kasi yan po ay stress. So yan po ay magdudulot ng ibang epekto sa inyong katawan na maari pang magkaroon kayo ng grabing sakit. O paano po yun? Sinong mag-aalaga sa inyo? Di ba? Kaya talaga pong ang sinasabi ko ditong yung ibibigay niyong kapatawaran ay para po palayain ang inyong sarili. Mahalaga pong magkasundo kasi po kayong magkapatid.
Alam po ba ninyo, Nay, baka pa nga si Ate Inday pa ang maging susi para maging magaang ang pakiramdam nyo at maging maganda at maayos na ang buhay po ninyo pag nagkausap po kayo at naging maganda ang relasyon ninyo bilang magkapatid. Subukan po ninyo. Kaya okay na ba? Ha? Huwag mo nang ulitin sa anak ko. Ay, hindi na siyempre. Nahingi na ako ng tawad sa'yo, kaya natural na lang na. Kasi nasinti po yung mga anak ko, wala kong alam. Oo, alam ko na. Sa tulong nila, na-realize ko ngayon na kailangan natin magtulungan. Dahil paras na tayo, walang asawa. Ikaw, byuda, ako byuda. Dalawa na lang tayo. Kailangan magtulungan na lang tayo. Opo. Patawarin mo na lang ako, ha? Ha? Punta ka na lang sa bahay. Sige. Huwag mo nang ulitin yun, te. Natutuwa po ako, Ate Nea, kasi yan pong ginawa niyong yan ay malaking tulong po yan para po sa inyo. So sana nga, Ate Inday, tulungan mo rin si Ate Nea na makapagbago siya, na maging maganda naman ang alaala ng iyong mga anak tungkol sa kanilang tiyahin. Bigyan mo rin ng pagkakataon si Ate Nea. Opo. Saka, papangako mo sa amin, Ate Nea, hindi mo na ulit gagawin sa mga bata yon, ha? Pangako yan? Pangako Okay. po. Na hindi nyo nagagawin yon, ha? Okay. At mula naman sa Platinum Karaoke, magbibigay sila ng 5,000 worth of barbecue stand para kay Ate Inday yan, sa'yo yan, para meron kayong pwedeng panimula ng bonding ninyong magkapatid. Magtulungan kayo doon, Ate Nea, para magkaroon kayo ng panibagong negosyo at pagandang samahan bilang magkapatid. Kaya salamat sa ating mga bisita ngayong hapong ito. At salamat dahil sana kahit paano ay naiparating namin yung magandang mensahe na gusto namin talagang pag uwi nyo dito mula sa face-to-face, baon talaga ninyo yun, panghabang buhay. Kaya maraming salamat. Amina na po tayo, mga kapatid. Anumang malungkot at masakit na pangyayari mula sa nakaraan ay dapat nang ibaon sa limot at huwag nang dalhin sa kasalukuyan. Magiging pasakit lang kasi ang lahat ng ito at magdudulot ng puot at paghihigante na nagiging dahilan ng pagkadamay ng mga taong walang kamalay-malay sa naganap noon at nagiging biktima ngayon. Ipinapaalala rin po ng issue na ang kasalanan ni Pedro ay hindi po kasalanan ni Juan. Kaya kung anuman ang kasalanan ng magulang ay hindi po dapat pinagbabayaran ng kanyang mga anak. Dahil ang mga bata po ay may karapatang mabuhay ng tahimik, payapa at masaya na dadalhin nila sa kanilang pagtanda. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, bitbitin ang magagandang natutunan mula sa mapait na karanasan at itapon ang masasamang alaala ng nakaraan at humarap ng may buong pag-asa at ligaya sa kasalukuyan. Salamat po sa lahat ng mga tumulong sa atin ngayong hapong ito. At ikaw yon, Hans Mortel. Thank you din sa ating mga solid at certified salsawero at salsawera. Salamat din po sa ating trio Tagabayo. Sa ating mga bisita na lumapit po sa ating programa, salamat po sa inyo. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na hindi po kailanman magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Gusto nila, mayaman yung mga pagkasawa. Ito po yung sinasabi niya. Kaya nga po, gusto nila, pag-iwalay kami dahil gusto magkasawa ng mayaman. Gusto, Australiano. Anak, walang karapatang magmahal dahil si nanay raw ang pipili ng lalaki para sa kanya. Nahihirapan na po kasi ako. Naawa po ako sa mga anak ko. At the same time, ang hirap po maging single parent. Dumating po sa point na talagang nagkikita kami ng patago. Makakawala pa ba sila kung ang lahat pala'y pinapaikot ng pera? Wala akong ibang inaasahan kundi siya. Pumayag na kinuha Ay, bakit sa yung akin pera ka pinadala sa akin Sabi niyo, na sige, pinabigay sa'yo?" makipagkita ka para makuha ko yung pera.